Kabi-kabilang pagwasak. Hindi pa tiyak kung ilang buhay ng sibilyan ang nadamay na. Ito lamang weekend, binomba ng US at Israel ang Pasteur Institute sa Tehran, ang pinakamatanda at pinakakinikilalang research at public health center, hindi lamang sa Iran kundi sa buong gitnang silangan. Ito lamang linggo, binomba rin ang Sharif University, ang pinakakilalang engineering school sa Middle East. Sa Israel, nagmamadali ang mga rescue worker, baka sakaling may maisalba pa sa isang residential area sa Haifa na direktang tinamaan ng missile ng Iran. Ito ang mga eksena habang tumatakbo ang oras ng 48-hour na bagong deadline ni US President Donald Trump sa pakikipagkasundo ng Iran. Binatikos ng marami ang pahayag ni Trump, ilan sa kanila naniniwalang desperado na ito. Si Nobel Peace Prize winner at dating direktor ng International Atomic Energy Agency, Mohammed El-Baradi, tinawag na madman si Trump. Nanawagan ito sa mga Gulf states na agad kumilos upang pigilan na ito sa kanyang kampanya kontra Iran. Si US Senator Chris Murphy, sinabing tila baliwala kay Trump ang pumatay ng mga sibilyan. Ito anya ay malinaw na war crime. Ayon naman kay US Senator Bernie Sanders, isa nang mapanganib na tao si Trump at hindi na balanse ang pag-iisip. Sang-ayon dito ang isang terrorism expert na si John McLaughlin at iginiit ang 25th Amendment ng US Constitution kung saan nakasaad na dapat ay mentally stable ang isang presidente. Ito rin ang panawagan ni US Senator Bob Duff. I call on my colleagues, especially my Republican colleagues, to stand with us, to invoke the 25th Amendment or other means to peaceably remove him from office. Ayon naman sa Iraq war veteran at retired US Army Colonel na si Lawrence Selin, frustrated na anya si Trump dahil di nito mapasunod ang Iran. Anya, iniisip marahil ni Trump na isang negosyo lang na pwedeng pagkakitaan ang giyera na taliwas sa ideolohiya ng Iran, lalo na pagdating sa Hormuz Strait. Naniniwala ang British political scientist na si Colin Talbot na tama ang desisyon ng United Kingdom na huwag nang sumali upang hindi madamay sa war crimes ni Trump. Hindi rin makakaasa ng suporta si Trump mula sa Australia, ayon kay Green Senator David Showbridge. Babala naman ng German political analyst Mau Ott, mananagot ang buong US Congress kung hindi sila gagawa ng paraan para maalis sa pwesto si Trump dahil sa mabigat at seryoso nitong banta, habang ang Iran ay naghahanda sa mas matinding pag-atake. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.